bulag na gagaling. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," tugon nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo man na pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Una, paumanhin po sa aking boses. Kagabi po ako ang nagmisa sa ating healing mass at napakadaming tao po ang dumalo. Meron pa nga pong lumapit sa akin, galing pa siyang Cebu. First time pumunta sa Manila para makadalo ng healing mass. Kaya marami sa ating mga kadiboto dumadayo pa mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas para makapagsimba dito sa tahanan at dambana ni Jesus Nazareno. At pagmasdan ninyo, alas 5 ng umaga, hindi pa po simbang gabi o misa de aguinaldo, pero hindi mahulugang karayom ang mga tao dito sa loob ng Quiapo Church. Mga taong nagpapasalamat at mga taong may masidhing pagmamahal kay Jesus Nazareno. Kaya ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Hari at Tagapagligtas. Alam po ninyo, napakahalaga ng ating mga mata. Sa pamamagitan ng mata, nakikita natin ang kagandahan ng bawat nilikha ng Diyos. Kaya maaari bang tignan ninyo ang inyong mga katabi? Sige nga, pagmasdan ninyo ang kanilang mga mukha. Natakot ba kayo? Hindi, Father. Dapat nagandahan at nagwapuhan kayo. Dahil ang bawat isa sa atin, nilikha ng mabuting Diyos. At alam ninyo,
yung mga mata natin, napakahalaga nito upang masilayan natin ang liwanag. At hindi lang basta liwanag, kung hindi liwanag ng kagandahang loob ng ating Diyos sa buhay. Sa pamamagitan din ng ating mga mata, nakikita natin ang kagandahan ng mga kulay. Pagmasdan ninyo, napakarami sa inyo nakasuot kulay maroon bilang tanda o kulay ni Jesus Nazareno. Hindi lamang iyon, kung tayo'y may mga mata, nakakapaglakad tayo ng maayos. Hindi tayo mabubunggo at malaya tayong makakakilos. Subalit alam po ninyo, sa panahon ngayon, nakakalungkot isipin na kalimitan hindi natin ginagamit ng tama ang ating mga mata. Kapag may kakulangang pisikal ang ating kapwa, nakikita agad ito ng ating mga mata. At minsan nakakalungkot, pinagtatawanan natin ang mga kapatid nating may kapansanan. Minsan, ginagamit din natin ang ating mga mata upang husgahan ang ating kapwa, lalong-lalo na yung paborito ninyong kapitbahay. Nakita nyo lang, may kumakatok na lalaki, boyfriend na agad niya. No? Minsan, ang mga mata natin ang nagiging sanhi upang tayo'y maging mapanghusga. Mahilig tayong mamuna. Samantalang hindi natin nakikita ang ating mga sarili. Uulitin ko, bato-bato sa langit, ang tatamaan ay wag. Usong-uso yan sa mga Pinoy. Mahilig nating punain ang ating kapwa. Pero nakakalimutan nating tignan ang ating mga sarili. Narinig natin sa ating ebanghelyo ang pagtatagpo ni Jesus Nazareno at 2 bulag. Tinanong ni Jesus kung anong nais nila. At ang sabi nila, nais po naming makakita. Hinipo ni Jesus ang kanilang mga mata at sa pamamagitan din ng kanilang pananampalataya, ang 2 bulag nakakita. Alam ninyo, napakahirap ng kalagayan kapag kayo ay bulag noong panahon ni Jesus. Bakit kamo, Father? Ang mga bulag itinuturing na isinumpa. Bakit? Walang kwenta. Wala silang magagawa sa lipunan. Limitado ang kanilang mga kilos. Kaya kalimitan, anong ginagawa lang ng mga bulag noong panahon ni Jesus? Namamalimos at humihingi ng awa. Kaya para sa mga Hudyo, sila ay pabigat. Kaya kung ikaw ay bulag noong panahon ni Jesus, binabaliwala ka. Wala kang tinig sa lipunan. Pero pagmasdan ninyo sa Jesus Nazareno na ating Panginoon at Diyos, malaki at espesyal sa kaniyang puso ang mga may kapansanan kagaya ng mga bulag. At ipinagkaloob ni Jesus Nazareno, ora mismo sa kaniyang pagkakahipo sa mga bulag, ang kanilang kagalingan. Kaya ang mga bulag nakakita. Pero alam ninyo, hindi lang sila nakakita ng pisikal at material na bagay. Nakakita sila higit sa lahat ng kabutihang loob ng Diyos sa kanilang buhay. Nakikita nila higit pa sa nakikita ng mata ang tunay na kalahagan ng pagmamalasakit, pagmamahal at kagalingan. Kaya pagmasdan ninyo ang ginawa nila, anong sabi ni Jesus?
Huwag niyong ipapamalita, huwag niyong sasabihin sa iba na kayo'y gumaling. Pero dahil sa labis na kaligayahan, dahil sa nakita nila ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos, hindi nila napigilan ang kanilang sarili upang ipamalita ang kadakilaan ng Diyos. Mga kapatid, ito dapat ang ginagawa natin sa ating mga mata, na nakikita at nararamdaman natin ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga kapag nakita ng mata, dapat ipinapamalita, ibinabahagi sa iba ang kabutihan ng Diyos na ating nadama. Kaya nga ngayong panahon ng Adbyento, ngayong panahon na tayo'y naghahanda sa pagdating ng Panginoon, walang ibang magandang paghahanda kung hindi makita natin ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. At hindi lang basta makita ng mata, kung hindi ibahagi ang mabubuting natanggap natin para sa masigit na nangangailangan. Kaya alam ninyo mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, mamaya uuwi kayo sa inyong mga sariling bahay o didiretso kayo sa inyong mga opisina. Paglabas ninyo ng simbahan, maaaring maraming sitwasyon ang maaaring magpainit ng inyong ulo sa napakadaming hindi magagandang makikita ng inyong mga mata. Pero ang hamon sa atin, sa mga nakikita ng inyong mga mata, ano ba ang ating uunahin? Ang galit, puot, hinanakit, o ang kapatawaran, pagmamalasakit, at pagbibigayan na itinuturo sa atin ni Jesus Nazareno? Kaya nga ang nakalulungkot, marami sa atin, klarado ang paningin. Dalawa ang mga mata, ngunit nagbubulag-bulagan naman sa pangangailangan ng ibang tao. Marami sa atin nakakakita ng maliwanag, pero sarili lamang ang inaatupag sa buhay. Ang mga mata natin ipinagkaloob ng Panginoon upang makita natin ang kagandahang loob ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Kaya ang hamon sa atin, gamitin natin ng tama ang ating mga mata, lalong-lalo na ang ating pagtingin sa buhay. Huwag po tayong magbulag-bulagan sa pangangailangan ng ibang tao, lalong-lalo na sa mga dukha at naghihikahos. Gamitin natin ang ating mga mata, ang lente ng ating pagtingin, upang tayo mismo ay maging pagpapala para sa ibang tao, upang tayo mismo maging instrumento ni Jesus Nazareno sa kaniyang pagmamahal at kabutihang walang hanggan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.